Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Noong nakaraang linggo po, nagkaroon po ng Senate session. No? So, regarding po sa budget proposal ng ahensyang DSUD, no? So Department of Human Settlement and Urban Development na inendorsohan naman po ng ating senadorang Risa Hontiveros. No? So, but unfortunately, ito po ay karamihan po ng nakalagay sa proposal na to, yung mga proyekto na hindi po sinasang-ayunan ng mga senadora. No, in particular po, yung mga puntos po na binanggit ni Senadora Cynthia Villar ng Las Piñas po. Ano? So ano ba yung mga puntos po, ano ba yung mga views na ibinahagi ng ating buting senadora from Las Piñas na kahit pa paano po mapaiisip po kayo na mukhang mali nga. No? So, at unfortunately, parang sa isip ko, si Senadora Risa Hontiveros na galing po or bilang aktivista, ba't parang lihis po sa ipinopropose niya ngayon. No? So, well, of course, hindi niya maintindihan hanggang hindi ko po binabanggit yung mga puntos po na pinuna ni Cynthia Villar, ni Senator Cynthia Villar. Tulad ng number 1. You're prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless. Dapat yun ang first priority. Well, looking at it, makikita mo nga naman, bakit kailangang i-prioritize mo yung middle class? Ang mandate itself ng DSUD, no? Supposedly, para mabigyan ng pabahay yung mga mahirap, poor, at yung mga walang bahay, yung homeless. Considering na pag sinabi po natin wage earner or yung mga middle class, automatic po yan, kahit paano po, kaya po nila. Unlike yung mga mahirap po, yung walang bahay, na talagang hindi nila kakayanin yan. So, second. In fact, that is our problem in Las Piñas, that yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless, it's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Well, take it word from word. Lahat po ng puntos na pinakawalan po ni Senadora Cynthia Villar na bakit kondo? Bakit condominium na alam naman natin mahal at hindi po kayang i-afford, no, ng mga mahihirap ang pinopropose mo. No? Bakit hindi na lang pabahay, no, na medyo mura, no? So alam naman natin at alam ko yan, sabi niya nga, no? Dahil gumagawa ako ng kondo at alam ko lahat ng proseso niya. Considering na sabi nga ni Senadora Cynthia Villar, sa amin nga yung mga pabahay namin, yung mga binibenta na yung bahay, malalaki na ang down ng mga aplikante. Pero nadi-disapprove pa sa pag-ibig. No? So, yan yung pangalawang puntos. Pangatlong puntos. No? Tapos paaalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? Tama nga naman siya. No? So, saan mo nga naman ibabahay yung mga mahihirap, yung walang bahay, pag itinayo mo na itong condominium na ipinopropose nyo, no? Saan mo sila dadalhin? Yung mga taong na-displace. No? So, kahit anong scrutiny ang gawin mo, talagang may punto po. Yung sinasabi po ni Senador Cynthia Villar ng Las Piñas. No? Saan mo nga naman? Where would you put these people that are being displaced by the construction of this condominium? To which wala pong ma-reply, wala pong maisagot ang ating buting si Senator Risa Hontiveros. No? So, then that would be another point, no? Then the last point would be why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Sabi ni Cynthia Villar, no? So why not instead of selling them condominium units, or why not instead of building condo,
condominium, why not just sell them or give them the lot, yung lupa po, through the community mortgage program po ng gobyerno na itinayo pa way back after 1986, if I'm not mistaken, no? Para mabigyan po ng sariling lupa ang mga mahihirap, ang walang bahay, at hayaan na lang silang magpatayo ng bahay pag sila po ay may pera na, may budget. No? So, it makes sense again. No? So, why not? Kasi mas affordable yan accordingly. No? So, pero mo 5,000 lang ang babayaran mo sa lupa every month, which is kahit pa paano affordable. No? So, instead na condominium na alam mo naman natin, no? So, while sabi ni Senadora Risa Ontiveros, ito daw po ay at first pupuntahan po ng private sector to reach Cynthia Villar counter na dahil ganun din, babayaran din ng gobyerno yan at baka may interest pa, no? So, and it would be coursed through pag-ibig in which sinagot na naman po yan ni Senadora Cynthia Villar na sabi niya nga hindi po ganun kadaling magpa-approve sa pag-ibig. So, yun lang guys. So, when you look at it, kahit ano pong tingin nyo, puntos by puntos po. No? On point po. On target. And with sense. Lahat po ng sinabi ng Senadora Cynthia Villar ng Las Piñas, laban po sa mga proposal ni Senador Risa Ontiveros. So, and lastly po, no? So, nila, why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Kung mapanood nyo po yung pinakaunang bahagi, it will be a source of corruption again. No, kung makikita nyo naman po, medyo straightforward po yung sinabi po ni Senadora Cynthia Villar na bakit mo ba ipinagpipilitan na condominium ang itayo dahil ba may komisyon ka dyan sa pagpapatayo niyan at kikita ka? Napaka-straightforward. Actually, it was not directed towards Senadora Risa Ontiveros but to the secretary. No? Yun lang guys, maraming salamat. God bless.